Samantala, mabilis namang kumalat sa buong barangay ang nangyari. Marami ang bumisita at nagdala ng mga regalo bilang pasasalamat kay Toto na mahimbing pang natutulog. Gising na ba si Toto? Oo nga, para makapagpasalamat naman kami. Hindi pa. Kita nyo nga ang sugatan yung tao dahil niligtas yung barangay natin. Hindi nyo man lang pagpahingahin. Huminahon ka, Patrice. Ang ibig sabihin ni Patrice matuto sana tayong maghintay. Hindi biro ang nangyari kagabi. Oo nga naman. Sige, mag-aantay na lang kami. Nakatawag naman ang tawag mula sa kanyang boss ang batikang news reporter na walang takot sa mga aswang. Hello Sandra, kailangan mong bumalik sa Barangay 7. May panibagong pagsalakay ang mga aswang kagabi. Ano? Sige, papunta na ako. Mabilis pa sa alas 4 ay tinungo na nila Sandra ang Barangay 7. Matapos ang ilang oras ay bumungad sa kanya ang umpukan ng mga taong naghihintay sa labas. Toto, ang daming regalo ng mga tao. Grabe, napasabak talaga tayo ng gusto. Oo nga eh. Pero mabuti na lang at naligtas natin yung buntis. Teka Toto, nakikita mo ba ang nakikita ko? Alin ba? Hindi ba si Sandra Bonifacio yun ng ibabalita? Agad dumungaw si Toto sa bintana. Nakita niya ang pakikipag-usap ni Sandra sa mga tao. Bakit kaya sila nandito? Malamang para interviewin tayo. Kaya mag-ayos ka Bong. Lalabas ka sa TV. Nagmamadali at halos magkandira pa namang kumilos ang magpinsan. Natapilok pa si Toto sa pakikipag-unahan kay Bong sa banyo. Magandang araw po. Nabalitaan ko po yung nangyari kagabi. Maari ko ba kayong makausap tungkol sa nangyari? Kumpirmadong mga aswang sumalakay sa aming barangay. Mga aswang? Oo, marami sila. Mabuti na lang at andito sila Toto para tulungan kami laban sa kanila. Toto? Oo, ang sikat na... Naglakad naman ang bagong paligong si Toto. Naka-shades pa ito at naka-leather jacket na animoy action star. Nakasaluksok pa ang mga kamay nito sa bulsa ng kanyang pantalon. Hi, Miss Beautiful. Looking for me? Sino ka naman? Alam kong nalilito ka dahil akala mo si Robin ang kaharap mo. Well, mukha lang bad boy. Pero I'm your good boy, sweet lover. Toto at your service. Nakangisi na wika ni Toto habang nakalahad ang isang kamay. Napangawi na lang si Sandra na walang nagawa kung hindi ang magpakilala. Hello Toto. Ako nga pala si Sandra. Sandra Bonifacio. Kung hindi mo na itatanong, Miss Sandra matagal mo na kaming tagahanga ng tatay ko. Toto, pakilala mo naman ako. Siya nga pala. Ang pinsan kong si Bong. Hello Miss Sandra,
Ginagagal akong makilala ka. Ang ganda mo pala sa personal. Sa TV kasi. Bahagya namang siniko ni Toto si Bong. Kahit kailan talaga ang yang dila mo, Bong. Bakit? Mukha kasi siyang mataray sa TV. Nakakatawa naman kayong magpinsan. Okay lang, Bong. Hindi lang naman ikaw ang nagsabi nun. Siya nga pala, sabi ni Aling Merced kayo daw ang tumulong sa kanila. Maari ko bang malaman kung paano? Ang ibig kong sabihin, kinalaban niyo ang mga aswang? Siyempre naman, wala nang iba. Sisiw na sisiw yun lalo na kay Toto. 25, ang gwapong aswang hunter ng Negros. Natigilan naman si Sandra sa narinig. Ano ka mo? Aswang hunter? Tama ang iyong narinig. I'm the one and only Toto. The handsomest aswang hunter. Heto ang lana. Isa sa mga gamit ko. Teka, bakit parang kumukulo? Huwag ka mag-alala, Miss Sandra. Kaming bahala sa'yo. Magsasalita pa sana si Sandra pero mabilis siyang hinatak ni Aling Merced patungo sa loob ng bahay. Ha, false alarm. Safe na safe ka dito. As long as nandito kami. Hindi ba, Bong? Pawisang wika ni Toto matapos galugurin ang paligid. Mabuti pa, babalik na lang ako bukas. Sige, mauna na ako. Nagmamadaling wika ni Sandra sabay labas at sakay sa kanilang van. Naiwan naman sila Toto na napakamot na lang ng ulo. Natakot yata si Miss Sandra. Sayang, hindi man lang kami nakapagpa-picture. Wala tuloy akong remembrance kay Itay. Nakakapagtaka naman. Di ba kilala siyang hindi natatakot sa aswang? Nagtatakang komento ni Bong. Sa kabila ng pagiging abala nila Toto, ay abala rin ang kampo nila Kulas sa pag-resback sa aswang hunter. Hindi ko ito mapapalampas. Marami sa ating mga tauhan ang namatay. Kailangan na natin kumilos. Ano naman ang balak mo, Kulas? Ako nang bahala. May naisip akong plano. Mag-aalas 9 na ng gabi. Habang naglilikpit si Gemma ay may kakaibang lamig siyang naramdaman. May ilan pang kumakain sa loob. Napasilip siya sa bintana. Bilog na bilog ang buwan. Gemma, dalhan mo muna ng pagkain sila. Baka hindi pa kumakain yun. Ha? Bakit ako? Sige na, hindi kita pinalaking ganyan, Gemma. Ay, ano pa nga bang magagawa ko? Sige na po, tiya. Padabog na wika ni Gemma. Madilim ang paligid at tanging iilang ilaw mula sa mga poste ang nagsisilbing tanglaw kay Gemma. Habang naglalakad ay iba ang kanyang pakiramdam. Kakaibang lamig ang ihip ng hangin at para bang may nakamasid sa kanya. Bakit kaya kinikilabutan ako? Kaya mo yan, Gemma. Ikaw pa ba? Sino yan? May tao ba dyan? Tanong ni Gemma nang marinig ang kaluskos. Matapos walang makita ay nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang narating na niya ang bahay nila Toto. Malamang mangungulit na naman yun sila tungkol kay Toto.
Ay naku, kundi lang ako concerned kay Mang Pido. Lay, si Gemma to. Gising ka pa ba? Teka lang, nandiyan na. Ay, ang tagal. Sino ka? Tanong ni Gemma bago mawala ng malay. Sorry na tagalan. Gemma? Nasaan na kaya yun? Nagtatakang wika ni Lay matapos tanging lalagyan na lang ng ulam ang kanyang nakita sa lapag. Samantala, isang tawag mula sa kanyang boss ang natanggap ni Sandra. Galit ito dahil hindi nakuha ni Sandra ang scoop sa Barangay 7. Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo, Sandra. Malaking balita ang pinakawalan mo. Asa na yung Sandra ang kilala bilang walang kinakatakutan, maski aswang? Ay... Sa totoo lang ay walang pakialam si Sandra. Ang ipinagtataka niya ay kung bakit kumukulo ang lana na suot ni Toto. Imposible. Alam kong wala nang pagkaaswang ko. Kailangan kong bumalik sa Barangay 7 at makausap si Toto. Masayang-masaya naman sila Toto sa naging tagumpay ng kanilang misyon. Bilang pasasalamat ng mga taga-Barangay 7 ay naghanda ng munting salo-salo sila Aling Merced na dinaluhan ng buong barangay. Malaki ang pasasalamat namin sa inyo, Toto at Bong, sa ginawa niyong pagpatay sa mga aswang. Kaya sana maibigan niyo ang munting salo-salong inihandog namin para sa inyo. Gaya po nung nasabi ko nung una, ikinalulugod po namin tulungan ng mga nangangailangan. Hindi ba, Bong? Halos hindi magkandimayaw si Bong sa pagtikim ng iba't ibang putahe. Hindi ba, Bong? Oo, pero ibang klaseng sarap nitong manok. Panalo! Ikaw talaga. Puro pagkain yung nasa isip mo. Nagtawa na naman ang mga taga-Barangay 7, saka nagtuloy sa pagkain at pagkakwentuhan. Walang kaalam-alam si Toto na nasa panganib na ang buhay ni Gemma. Anong oras na? Aba, hindi ba bumabalik si Gemma? Mukhang napasarap ata ang kwentuhan kay Lele. Sinubukang tawagan ni Aling Lydia si Gemma pero panay lang ang ring ng cellphone nito. Napukaw naman ang atensyon ng mga gabunan sa tunog na nanggagaling sa bulsa ni Gemma. Kinuha ni Kulas ang cellphone ng dalaga. Ano kayang nangyayari doon kay Gemma at ayaw sagutin ang tawag ko? Makapunta nga doon kay Lapido. Pero bago pa man makaalis si Aling Lydia, ay isang mensahe ang kanyang natanggap. Dito na po ako matutulog kay Lele. Huwag na po kayong mag-alala. Kita mo na tong si Gemma. Kung sa bagay, matutulungan niyang sila alagaan si Pido. Makapunta nga doon bukas na lang ng umaga. Nanatiling walang malay si Gemma na mahimbing na natutulog sa kwarto ni Kulas.
Samantalang naupo naman ng leader ng mga gabunan sa may gilid. Patuloy na pinagmamasdan si Gemma. Ano ng plano mo, Kulas? Sino ba yung babaeng yan? At paano tayo makakaganti kay Toto? Huwag kang mainip. Ito ang magiging susi natin para matalo si Toto. Bantayan niyong maigi yan. Siguraduhin niyo hindi siya makakatakas. Kinabukasan ay maagang nagising si Toto. Napangiti siya sa mga mensaheng ipinadala ni Lay. Miss na rin kita, Lay. Mamaya ay magkikita na rin tayo. Kita mo nga naman, dinalan pa ni Gemma ng ulam si Lay. Hay, kamusta na kaya siya? Malamang, miss niya na rin ako. Walang nangaasar sa kanya eh. See you later, Gemma. Muling inikot nila Toto ang buong Barangay 7 upang masigurong walang bakas ng mga aswang. Matapos nito ay dumating ang bisitang hindi nila inaasahan. Oh, Miss Sandra. Hello, Toto. Pwede ba kitang makausap? May gusto lang sana akong itanong at sabihin sa'yo. Oo naman. Buti na lang bumalik ka. Grabe, akala ko nga hindi na ako makakapagpa-picture. Pwede bang pa-picture muna at pa-autograph? Pa-shoutout na rin si Tay. Ha? Okay, sige. Medyo natatawang sambit ni Sandra. Nagmamadali namang nagpalit ng damit sila Toto saka pumesto para magpa-picture. Uy Toto, ayusin mo yung kuha mo ha. Mamaya kalahati na naman yung katawan ko dyan. Kasalanan ko bang may pagka-punggok ka? Toto naman eh. Oo na. Sige na, aayusin ko na. Obong, kami naman. Tara, Miss Sandra. Say cheese. Salamat, Miss Sandra. Pa-shoutout naman kay Itay. Sige, ano bang pangalan ni tatay? Pidong Pogi. Tugon ni Toto habang nagpipigil ng tawa si Bong. Hello, binabati ko nga pala ang poging-pogi na si Tatay Pido. Salamat po sa suporta. Okay na ba yon, Toto? Yun. Salamat talaga, Miss Sandra. Sigurado ko, iyayabang ni Itay to sa buong Barangay 2. Idol na idol ka namin simula pa lang ng mga aswang sa Rosario. Grabe yun. Tsaka yun sa palengke, ang astig. Salamat. Nasubaybayan niyo pala yon. Anyway, pwede na ba tayong mag-usap, Toto? Tayong dalawa lang sana. Okay lang po, Miss Sandra. Kaso taken na kasi ako eh. Heads up lang. Komedyante ka rin pala, Toto. Huwag kang mag-alala, may asawa na ako. Joke lang yun, Miss Sandra. Ganito lang talaga ang personality ko. Tara, dun po tayo sa may kubo. Ano po pala yung importante pag-uusapan natin, Miss Sandra?
Sandra na lang. Masyadong formal lang, Miss Sandra. Tungkol ito sa pagiging aswang hunter mo. Nasa lahi na namin yun. Matagal ng aswang hunter at albularyo sa Itay. Dahil doon, kung bakit namatay ang nanay ko. Kaya naging panata ko na ang sugpoy ng mga aswang. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa nanay mo, Toto. Pero gusto ko lang sabihin na hindi lahat ng mga aswang ay masama. Napatingin si Toto mula sa pagkakayo ko. Tila nabigla ito at hindi maunawaan ang sinabi ni Sandra. Pwede ko bang makita ang suot mong lana, Toto? Inilabas ni Toto ang lana. Nanlaki ang mga mata nila nang makitang kumukulo ito. Ano nangyayari? Ibig sabihin ba? Oo, Toto. Tama ang nasa isip mo. Tugon ni Sandra. Sa kabilang banda, mag-aalas 10 na ng umaga ay hindi pa rin umuuwi si Gemma. Dumating si Lay sa karinderya para isauli ang lagayan. Good morning po, Aling Lydia. Sasauli ko lang po sana yung lagayan. Hindi na po ata ako naintay ni Gemma kagabi. Nasa banyo po kasi ako. Teka, anong ibig mong sabihin? Nasaan si Gemma? Lay, nasaan si Gemma? Hindi ko po alam, Aling Lydia. Paglabas ko po ng gate, itong lagayan na lang po yung nakita ko. Mariosep, ano kaya nangyari kay Gemma? Tatawagan ko po si Toto. Mabuti pa nga, puntahan muna natin si Pido. Baka matulungan niya tayo. Teka, sino magbabantay dito? Kung alam ko lang, hindi na sana ako nagbukas. Ako na lang po ang babalik doon. Babalitaan ko na lang po kayo agad kung may update. Sige, patatapusin ko lang itong kumakain. Susunod ako agad. Nagmamadaling umalis si Lay. Tinawagan niya si Toto pero hindi ito sinasagot ang kanyang telepono. Toto, sagutin mo please. Naiwan ni Toto ang telepono sa may kwarto. Chinarge niya ito kanina dahil malapit na siyang mawala ng battery. Naliligo naman si Bong na pakanta-kanta pa sa CR habang abala sa pagluluto sa labas ang magkapatid na Merced at Patrice. Sa bahay sa gitna ng gubat, malapit sa paanan ng bundok nakasadlak si Gemma. Unti-unti niyang idinilat ang mga mata. Iginala niya ang kanyang paningin, madilim ang kwarto at hindi siya pamilyar dito. Agad siyang napatayo nang maalala ang nangyari. Napaiyak na lang siya nang mapagtantong nakatali ang isang kamay niya sa kama. Hindi pwede to. Nasaan ako? Kailangan kong makaisip ng paraan kung paano makatakas dito. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Gemma. Gutom, pangamba, takot, galit at panghihina.